Lawmakers say ICI now a lost cause after another commissioner's resignation. Ito ay article ng ABS-CBN News. Some lawmakers from the House of Representatives Minority Bloc believe the Independent Commission for Infrastructure or ICI tasked to investigate alleged anomalies in flood control projects is now a lost cause. Bakit naman lost cause, ha? And at its end, following the resignation of another commissioner, Rosana Pajardo. So sinasabi ng ilang mga kongresista dito na parang wala ng kwenta at ito na ang katapusan ng ICI, mga kaibigan, matapos mag-resign ng isa pang commissioner ng ICI na si Rosana Pajardo. Party List Representative Laila De Lima said the bill seeking to strengthen the ICI through the establishment of the Independent Commission Against Infrastructure Corruption should have already been enacted by now. So dapat daw meron na pong batas para ma-establish na talaga yung isang independent commission, hindi yung makagawa lang, di ba? Yun yung sinasabi ata dito. Some House minority lawmakers previously blamed the failure to enact such bills for the resignation of former ICI Commissioner Rogelio Singson. So ito pa po isang ICI Commissioner na nag-resign. Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Special Advisor to the ICI, resigned in September partly because of questions on whether he could be on the panel while also being an elected official. So yung kay Benjamin Magalong, hindi naman siya parang ginusto na i-resign pero controversial kumbaga yung pagsali niya. Ito sabi ni De Lima sa isang statement, "This can very well be the end of ICI." Dapat kasi meron ng ICAIC or the yun sabi niya. Diba? Tinagalog lang pala. Dapat daw meron ng ICAIC by now. Ayun ang sabi ni De Lima. House members from the Makabayan Bloc meanwhile said the developments have exposed the empty anti-corruption rhetoric of the Marcos regime. Parang ano lang to? Parang latang walang laman, puro ingay. Parang ganun yung sinasabi ata nila dito. At ang sabi ni ACT Teachers Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Elago and Kabataan Representative Redny Co. Sa isang joint statement, sabi nila, the ICI is a lost cause. Its members have resigned. It has no real transparency and its credibility always in question. So, siguro sa transparency is laging puro closed door lagi yung pag-i-interview o pag-i-interrogate. At ang dalas pang walang live stream. Paano naman malalaman ng taong bayan mga pinag-uusapan? Baka naman nag-ano lang sila ng Dota doon sa loob, diba? Luma naman ng Dota. Pero may mga naglalaro pa naman ng Dota, diba? They said the panel had only been created to make it appear Marcos was serious about investigating corruption. So parang sinasabi nila dito na parang show lang to, palabas lang to, entertainment. Ano? Walang value, kumbaga. Parang pakitang tao, parang ganyan. So ito ang sabi ni Tino sa interview. Hindi tayo magtataka kung i-wrap up nila ito dahil nga wala nang natira sa kanila. So, kailangan tanungin mo bakit nagre-resign ang mga commissioners? Siguro nakikita rin nila na limited ang kakayahan nito at saka mauhusgahan sila sa output eh. Ano ba ang output so far? Malinaw na hands-off sila sa pagdating sa mga executive official. Caloocan City Representative Edgar Eri also said the commissioner is effectively dead with Fajardo's departure. Ito sabi ni Caloocan Representative Eris. Basta yun. There is definitely something wrong when three of the most credible members of the commission, Magalong, Singson, and now Pajardo, have all resigned. Wala na daw dahil lahat silang mukhang magaling daw. Nag-resign. What happens now to
to what may be the greatest heist in government infrastructure and the national budget. Diba? Ano mangyayari na dyan? Wala pa. Ipapabaon na lang nila sa limot. Pero mag-ingay pa rin ha. Makakabwisit eh. He added that no high-ranking officials have been arrested despite President Ferdinand Marcos Jr.'s earlier promise that those implicated in the mess would be jailed by Christmas. Oh, puro pangako! Diyos ko naman. Wala pang nakukulang. Ano naman yan? Hindi daw magpapasko. Diyos ko. Nasaan yung hindi magpapasko? Diba? Ayun, nag-Noche Buena, higit 500 pesos, diba? House Infrastructure Committee Co-Chairperson and Bicol Saro Representative Terry Ridon thanked Fajardo for her service to the ICI as he urged the President to immediately appoint replacements for Fajardo and Singson to ensure the Commission's work continues uninterrupted. Ito sabi ni Ridon. Her work helped lead to the filing of cases against several personalities involved in the flood control corruption scandal. Nevertheless, we call on the President to appoint replacements for Ms. Fajardo and former Commissioner Rogelio Singson at the soonest possible time to ensure that the work of the ICI continues uninterrupted in the new year. Wait lang, paano muna ako ba? Narinig niyo pa yung huli. Fajardo confirmed Friday that she had tendered her courtesy resignation from the body probing flood control anomalies effective December 31, 2025 o hanggang December 31 na lang. Hindi na siya mag-New Year ng may ICI. Ito sabi niya sa statement, I have completed the work I set out to accomplish when I was appointed, ensuring that the foundational goals of the commission have been met. Yun ang sabi ni Fajardo. Fajardo also noted that with the recent prioritization of bills for the creation of the Independent Commission Against Infrastructure Corruption and the Independent People's Commission, a permanent body will enhance powers, will be more effective in supporting the Ombudsman's office in prosecuting parties involved in irregular government infrastructure projects. So, sinasabi ni Fajardo na suportado niya na parang mas effective kumbaga kapag nagkaroon na ng batas na nag-establish nga para dito sa mga independent commission na ito. Konsumisyon na yung nagaganap! Diba? Ano mo masasabi nyo sa ating mga nagre-resign? Comment down below mga kaibigan.